Hello po. Natutuwa tayo dito sa sinasabi ni Senator Bato pag siya raw ay dadakpin ng ICC. Okay. Sa totoo lang, talagang maliwanag na kung ano siya, no? Aburido, laging aburido. Ang ibig sabihin na takot dahil anytime baka siya ay dadakpin dahil napakalaki talaga yung possibility na siya yung susunod na bibigyan ng warrant of arrest ng ICC. Noon, pag tinatanong ang mga ito, parang wala lang. I remember yung sabi nga ni former President Duterte na pag nandyan yung mga ICC, sisipain lang daw niya. Okay. Ngunit ngayon, nandun na siya sa dahig Netherlands. Okay. Going back dito kay Bato, ano, so maliwanag na maliwanag, talagang takot na takot siya. At saka isa, yung mga sinasabi niya, sa palagay ko, parang senseless, ano? Wala nang kuan, ano? Wala nang logic. Okay? Yung sinasabi niyang isa, so magtatago daw siya diyan sa Senate. Sabi naman nitong Senate President, alimbawa nga, habang naghahanap sila ng legal remedy, so okay lang. Okay? Pagkatapos, sa ano pa yung sabi niya, hindi siya magpapahuli dahil illegal daw yon. Okay, pan natin, ano, ibigay nga natin yung komento natin ukol dito, ano. Okay. Yan. Ngayon, ang sinasabi ni Senator Bato, illegal yan dahil wala daw jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Okay, kaya illegal. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ngunit yung lagi nga natin na sinabi noon, before nag-withdraw ng membership ang Pilipinas sa ICC, so may karapatan ang ICC doon sa time na hindi pa tayo nag-withdraw, ano? Kaya kung totoosin, may karapatan sila dahil ang kwan lang naman nila ay yung time na hindi pa tayo nag-withdraw. Okay. Ito yung logic para kay Senator Bato, ano? Siyempre, pareho kami namang hindi lawyer. But then, siyempre, ina-analyze natin yung nangyayari. Ito, Senator Bato, yung lagi mong sinasabi na walang jurisdiction ang ICC, kwan na yan, ano? Invalid na. Hindi na yan masusunod. Bakit? Kasi imagine, yan ang naging yung pangdipinsa ng mga ng kampo ng Duterte noong inaaresto itong si former President Duterte. Yun ang kanilang pangdipinsa dahil illegal, dapat walang jurisdiction ang ICC, etc. Okay. Ngunit ganun pa man, nahuli din si former President. Kaya naibiyahe siya diyan sa dahig Netherlands. Kaya yan, Senator Bato, kahit na anong sabihin mo diyan, kahit na umiyak ka ng
isang linggo dyan, kahit na ulit-ulitin mong walang jurisdiction, walang mangyayari sa yung justification mo. Why? Yung amo ninyo nahuli na nga na ang kanyang rason ay ganyan, yet nahuli siya. So, sa iyo talagang sigurado hindi na valid yung sinasabing mong walang jurisdiction. So the best way talagang maki-cooperate ka na. Okay? Ngayon kung alimbawa lalaban ka, then sa palagay ko wala ding mangyayari. Sabi mo nga, siyempre useless dahil lagi isa ka, kalaban mo ang the whole PNP plus yung mga Interpol. So talagang wala kang chance na manalo. Okay? Ngayon naman, kung magtago ka, sige. So, magtago ka. Ngunit, sa palagay ko, siyempre, sanay ka na sa magandang buhay. Then, in the long run, hindi ka rin makakatiis dyan sa hirap ng hirap pag ang isang tao ay nagtatago. Siyempre, hindi free yung kanyang movement. Yung mga needs niya, hindi maibibigay, ano? Kaya, walang mangyayari. So, the best way, maki-cooperate ka. Kung talagang mayroon kang warrant of arrest, then kusa kang sasama sa mga Interpol. Okay? Baka sakaling doon na sabi ninyo wala naman kayong kasalanan, baka you will be acquitted sa The Hague, Netherlands. Okay? Kaya wala nang dakdak yan, ano? Totoo lang, talagang takot ka na. Kaya the best way, prepare yourself. Then, surrender na lang. Okay, walang natural lang yan sa mga tao pag para halimbawa wala pang problema, ang tapang-tapang. Ngunit pag nasa delikado ng situation, then tiklop. Okay, so surrender. Yan ang the best way na gawin mo. Soko na. Saka wag ka nang sa mga puro Duterte yung sinasabi mo. At saka ito bilang isang Pilipino, ito pala gusto ko ring masabi ito. Dapat diyan sa Senado, hindi dapat maging kanlungan yan ng mga wanted sa batas. Halimbawa, yung si Senator Bato. Sa ngayon, in recess ang Senate, so supposed to be, yung nandyan lang, yung mga concern na tao. Dapat pag may mga official business lang, sila yung nandyan. Hindi pwedeng itong mga senator, noong nire-request sila na trial, itry itong vice president para magawa yung impeachment trial. Then ayaw nila dahil busy raw, Okay, dahil recess time. Ngayon naman dahil wanted itong si Bato, gusto niyang pupunta diyan. Sana wag siyang i-accommodate, kasi recess. Kasi halimbawa, may mga ganyan, gagastos ang gobyerno mayroon siyang additional cost ang gobyerno, yung electricity diyan.
yung kung ano yung kailangan, whatever. Kaya para sa akin, dapat ang Senado hindi pwedeng maging kanlungan ng mga wanted na tao dito sa Pilipinas. Either wanted sa ating batas o wanted sa mga international organization na connected tayo. Okay, so yan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.